ang ginawa kung ano-anong pinagsasasabi nitong si Claire Castro. Yun nga, yung mga parinig-parinig Mga parinig, kaya nagbitaw tuloy si Mayor Magalong. Ito palagay ko ang dahilan kung kaya't nagbitaw siya sapagkat eto na, sinabi na niya. Yung ayaw nilang sabihin ni Mayor Magalong nung ito ay nakaupo. Advisor pa. Nakaupo bilang sa advisor, yes. chief advisor and lead investigator ng ICI na hindi pwedeng mawalan ng involvement si Martin Romualdez dito sa flood control. At sabi niya, hindi dapat matapos o magkaroon ng yung ending niyan ay hindi lamang kay dating Representative Zaldico, kundi hanggang kay Romualdez. Kasi sabi niya, imposibleng hindi alam ni then Speaker Romualdez ang ginagawa ng mga tao niya. At tama naman eh. Oo. At talamak itong practice na ito, hindi lamang with Zaldico, ay sa napakaraming mga congressmen na ayaw nilang idawit. Gusto nila yung mga senador kasi nga meron pa rin, hindi pa rin nila ina-abandon yung kanilang plano na ipa-impeach na muli si Vice President Sara Duterte. Yan, oo. Sabi nga ni Mayor Magalong, ito siguro yung mga nakuha na niyang impormasyon nung nakaupo pa siya sa ICI, ang daming scheme daw sa loob ng House. Nagbebentahan daw talaga ng mga kontrata, yung mga sinasabing SARO, di ba? Booking na. Hindi na pwedeng. Di ba? Yung mga SARO, ano ba yung SARO? Special Allocation Release Order ba yun? Correct me if I'm wrong. Hindi ko masyadong maalala eh. Ang alam kong SARO, si Bicol Saro eh. Okay. Bicol, di ba si, ano yun? Si Boy Badoodles, si Terry Didon. Bago sinabi ni Mayor Magalong, pulis yan eh. Opo. Alam niyan yung mga criminal minds. Baka si Romualdez daw ang nagpapayo o nag-uudyok kay Zaldico na wag nang bumalik sa Pilipinas upang hindi na lumabas pa, sumabog pa yung involvement ni Romualdez. At sabi niya, nako, siguradong hindi na babalik yung si Zaldico. Yan. Kasi maiipit lalo si Romualdez, sabi ni Mayor Magalong. Okay. Nung tinanggap kasi ni Speaker D yung resignation ni Zaldico, sabi niya, hindi, dapat accountable ka rin. Paano accountable kung wala rito? Di ba? Kami pinagluloko nyo. Anyway, si Magalong hanggang, hindi naman natin na siya ay sinisisi sapagkat baka yun lang ang kanyang extent ng kanyang impormasyon. Pero itong isang mambabatas, si Congressman Titinho, si Tonching Tinyo, hindi siya tumigil. Eto, kongresista to, baka may inside info siya. Although, ito, lagi ako nagdi-disagree dito kay Congressman Tinyo. Pero, sabi nila, even a broken clock is right twice a day, di ba? Kahit yung sirang relo, twice a day, tama yun. Halimbawa, tumigil siya ng 6 o'clock. O, di tama siya 6 o'clock ng umaga, tama siya 6 o'clock ng gabi. Pero sira pa rin siya. Pero paminsan-minsan, tumatama. Sabi niya, yun ang diniscuss natin kahapon, di ba, yung unprogrammed appropriations. Na ang Pangulo talaga naman ang nag-a-approve ng release ng mga UA. Yung unprogrammed appropriations. At sabi rin ni Congressman Tinyo, bilang siya ang pumipirma sa General Appropriations Act. At syempre, ang Pangulo naman, hindi mo naman pikit mata na pipirmahan yan. Kasi may veto power ka eh. Actually, explain po natin yan, hindi lang naman ng GAA. Lahat ng batas na pinapasa ng both houses ay tinatransmit yan, yung enrolled bill. Yung sabihin, ito na yung final final na to. Ilalagay na natin ito sa journal ng Kongreso. Final na ito. Yun ay ipadadala sa Malacanang. Kasi ang last step in how a bill becomes law is yung lagda ng Pangulo. Final say yun. Hindi naman pikit mata na yang kahit anong ipadala ng lehislatura sa Malacanang ay lalagdaan ng Pangulo. May staff yan, kaya nga mayroong executive secretary, di ba?